Tama ba ako? Amen. Amen. Mga magulang natin, pwede natin dayain, hindi na po uulit. Hindi na ako maglalakwatsa. Diba? Hindi na ako iinom. Hindi na ako magsusugal. Diba? Mag-aaral na ako, mabuti hindi ako magpupulaktol. O, ito na tayo mga magulang, di ba talagang, sige na anak, patatawarin na kita, basta, ganito ganyan na, okay? Straight ka na ha? After 1 week, ayun na muli, di ba? So, Diyos hindi pwede yun. Your sorry means sorry. Tama ba? Amen. Amen. So, hindi po ako naninermo. Dito po ay salita ng ating Diyos na gusto ko lamang ipahayag sa ating lahat. Dito po ang gusto ng Diyos na ating marinig. Pangatlo, na prinsipo na makukuha natin doon. Learn from the mistakes of others and from your past mistakes. Do not reject the lesson. Diba? Meron na tayong meron na tayong mga pattern. Nakikita na natin na yung mga nag-asawa nang hindi nakipagrelasyon sa hindi niya kapananampalataya, anong nangyari? Diba? Yung mga hindi sumusunod sa magulang, ano ang nangyari sa kanila? May mga pattern na tayo, may mga nakikita na tayo. Yung hindi sumusunod sa kanila mga leaders, ano nangyayari? Yung humihiwalay sa Diyos, ano nangyayari? Yung hindi nag-aaral ng mabuti, ano nangyayari? Sak. Diba? Mayroon ng pattern. Tingnan natin, ano ba nangyari sa kanila? Gusto pa natin mangyari uli yun sa atin? Dapat matutunan natin yun. Akala niyo po, huwag natin i-neglect yung lesson na makukuha natin doon. Ay, gusto ko lang maranasan eh. Diba? May mga gano'n eh, may mga reason pa sila, gusto ko lang naman ma-experience eh. Ano ba? Alam mo na po anong mangyayari, gusto ko pa ma-experience? Hello? Hi. Dito pa kami. Huwag mo nang pangarapin. Nakita mo na kung anong naging anong naging kinalabasan. Pinapangarap mo pang ma-experience. Amen. Hindi ka naman galit. Joke. Dapat matutunan po natin yun. Ano po sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 21? For it would have been better for them never to have known the way of righteousness than having known it. Diba? Kaya kita nyo, yung Juda, alam na nila. Pero, hindi nila to, pinansin, hindi nila ito, binaliwala nila ito. Kaya tingnan nyo, mas mabigat yung, kumbaga sentensya ng Diyos sa kanila. Mas mabigat yung consequence. Kaya tayo, alam na natin yung tama, alam na natin yung mali. Mas maigi pa na noon di natin alam. Tama? Kasi inosente ka pa. Pero ngayong alam mo na kung ano yung tama at mali, ano yung katotohanan, mas mabigat ang consequence na ating mararanasan. Kaya nga may mga nasasabi, buti pa hindi ko na lang nakilala ang Panginoon. May mga nasasabi ng ganun eh. Mabuti pa, hindi ko na lang nalaman yan. Kasi kailangan ko sundin. Dahil pag hindi ko sinunod, ano mangyayari sa akin? O, diba? Pero iba naman yung nagmamahang ka, kung hindi mo alam. Okay? Walang pa pala yun. Sabi, having known
then to turn back from the holy commandment that had been delivered to them. So, masyado lang ako na-excite. Meron pa pala siyang karugtong. Ako, yun na po ang pang-apat na principle. God has let consequences of sin become terrible enough to bring us back. Yung consequence, hinayaan niya na matindi yung mga consequence sa ating mga buhay para lang tayo ay maibalik sa Kanya. Alam niyo ba, masakit sa kanyang damdamin na tayo ay nakikitang nahihirapan, na tayo ay nakikitang nagdaranas ng hirap dahil sa kasalanan ginawa natin. Pero hinahayaan niya ito para tayo ay maibalik sa Kanya. Maganda po yung illustration ng kay David, tama po ba? Ang tindi po noong consequence ng kasalanan ginawa ni David. Ano po ang naging resulta? Yung kanyang anak na babae ay ni-rape ng kanyang anak din na lalaki, so magkapatid sila. Pangalawa, yung anak ay pinatay ng kanya, yung nag-rape, pinatay ng kanyang kapatid din. At yung isa pa ay yung kanilang anak, yung bunga ng kanyang pagkakasala ay namatay. Napaka-terrible po talaga ng consequence ng kasalanan na gawa ni David. Gusto po ba natin ito pang maranasan? Yung iba po, anong naranasan consequence ng kanilang kasalanan? Karamdaman. Tama po ba? Kamatayan. O mga tragedies sa buhay. Yung mga sunod-sunod na pangit na pangyayari sa buhay. Yan po yung mga maaaring maging consequence ng ating pong mga kasalanan. Hihintayin mo pa bang marami ang madamay sa consequence ng iyong kasalanan? Na imbis na ikaw lang ang makakaranas ng consequence, pati ang mga mahal mo sa buhay ay mararanasan. Pati ang mga nakapaligid sa iyo ay maranasan. Hihintayin mo pa ba yun? Nawayo na po nating hayaan na meron pang ibang madamay sa anuman yung ating maling ginagawa. Siyempre, pag nagkasakit ka,